Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ayon po kay Hontiveros, Senator Hontiveros reject death penalty. Restorative justice is the real solution. Ayaw niya po pala sa death penalty. Ano? Senator Risa Hontiveros firmly opposed the renewed push by Senator Ronald Bato de la Rosa to reinstate the death penalty, which seeks to impose capital punishment to those involved in major corruption and illegal drug cases. During during a Senate hearing, Hontiveros said that while she supports the fight against corruption, she believes the death penalty is not the answer. Okay, according to Risa Hontiveros, the death penalty is not the answer. Yun po ang sabi niya. Ano? Mayroon po talagang mga taong hindi po naniniwala na ang solusyon sa mga krimen ay ang death penalty. No? Yung capital punishment ay pagpatay din sa mga taong nagkasala. Dito lang po ako humahanga sa babaeng to dahil ayaw niya na mamatay ang mga taong nagkasala ng mga heinous crime. Gusto niya ikulong lang. Kasi para sa kanya, ang taong nagkasala ay pwedeng magbago. Totoo naman po yun, na ang nagkasala ay pwedeng magbago. Kasi tanging Diyos lang naman po ang may karapatang bumawi sa ating mga buhay. Yun po ang katotohanan dyan. Kapag ikaw naniniwala sa Diyos, ay walang sino mang pwedeng bumawi ng buhay kundi ang Panginoon lang. Siya lamang po ang nag-iisang Ama. Ang Ama na gumawa sa lahat, ang Ama na ang katulong sa paggawa ng mundo ay ang ating Panginoong Hesukristo rin. Magkatulong po sila. Hindi lang po mag-isa, ang gumawa ng mundo. Kasi hindi po ginawa ang mundo kung hindi dahil kay Hesukristo. Yan po ang nakalagay doon sa Bible. Okay, patuloy po natin to kasi nag-iba na yung topic natin. For the record, Mr. Chair, ang sabi po ni Risa Hontiveros, we fight against corruption, but we also fight for restorative justice. Not the death penalty. And we also fight for prison reform, Hontiveros said. Gusto ko lang po malaman kung ano itong sinasabi nilang restorative. Ano? Hindi po ako familiar sa uh, restorative. Restorative refers to process of restoring something to its original state or condition, often focusing on repairing harm or damage in various contexts. It can mean restorative justice, uh, a approach of justice that emphasize, emphasizes repairing to harm caused by a crime rather than simply punishing the offender. Ayun. Restorative practices, method used to build and maintain positive relationship, resolve conflict, and address harm in communities, school, and workplace. Ulitin ko po restorative justice, approach of a justice that emphasize repairing the harm
caused by a crime rather than simply punishing the offender. Ngayon, I know. The senator stressed that restorative justice and prison reform are more human and effective approach to holding offender accountable while giving them a chance to reform. Sabi ko na nga ba po. Unlike the death penalty, which she said fails to address the root cause of injustice in the system. Mayroon po siyang punto. Ano? Ah, kasi nakikita ko po dito kay Risa Ontiveros, siya po ay may malambot na puso, ano? Pusong mamon, pusong babae, pusong ina. Hindi kagaya pag sa lalaki po kasi, pag ano nang sinabi, bihira sa lalaki ang may malambot na puso eh. Maliban pag ikaw ay makadiyos. Hindi mo na naisin na patayin ang mga taong nagkasala. Hindi mo na naisin na sila'y parusahan ng kamatayan. Sapagkat sinabi ko nga po kanina, ang may karapatan lang pong kumuha ng buhay ay ang Panginoong Diyos. Ang Diyos Ama na nasa langit. Wala na pong iba. Pero kung ipapasa nila yan, wala na po tayong magagawa. Yung death penalty na yan, ano? Upang katakutan ng mga kriminal, ng mga magnanakaw, ng mga abusadong politiko, ha? Siguro, bahala na ang Diyos sa kanila. Basta po tayo ng komento, no? For the record, Mr. Chair, as per Risa Hontiveros, we fight against corruption, but we also fight for restorative justice, not the death penalty, and we also fight for prison reform. Okay. Hindi yung dalawa na ang ipasa niya, restorative justice and death penalty. Oh, pwede ba yun? Natatakot ba kasi siya mauna? Kahit may death penalty, kung isang binabayaran ang korte, ibang tao ang ituro, ikulong, gawa-gawang ebidensya, babayarang tao na aamin sa kaso, kaya no to death penalty, hindi na. Yun lang ang problema rito. Kapag may kasabwat yung nagbibintang, gagawa sila ng kaso, babayaran nila yung kunyari testigo, ayun na, ang nakakatakot dun. May makukulong na, may mapaparusahan na hindi naman talaga gumawa ng kasalanan. Ito ang mahirap dito sa minsan pag may mga ganyang parusa, gusto mong itulak yung isa na makulong, maparusahan ng kamatayan, gagawan mo ngayon ng kasalanan na gawa-gawang kasalanan, imbentong kasalanan, kawawa naman yung tao. Di ba po? Kaya dapat pag-igihin ang batas, gumawa ng talagang batas na na makakatulong sa tao, hindi yung batas na makakapanira sa tao. Di po ba? No. Oh, the National Lady of Insertion, DDS to. Natakot, natakot yung naglabas ng salin na 18 million kuno. Oh, ito. Most stupid line. Most stupid line I've ever read. Bring back death penalty to all corrupt government official, halos crime of humanity na yan. Restorative justice pa daw at prison reform, leche, mula noon hanggang ngayon. Walang maayos na pagpasilidad ang mga kulungan. Sagad ang siksikan, kulang ang pagkain, samot-saring sakit, kinukurakot lang. Tapos yung mga pinatay ng adik, ginahasa ang mga bata, pinatay na ang mga magulang, nag-aambag ng tax para pakainin pa rin
yung mga pumatay sa kapamilya nila. Bitayin lahat ng may heinous crime, pati mga kurakot, para mabawasan ang populasyon ng mga kulungan. Yung mga adik na trabahuin ng libre, taga-gawa ng kalsada, lagyan ng tanikalang mabigat para di makatakas, o kaya sila paggawin nyo ng mga bagong pasilidad gaya ng kulungan o paralan tuwing walang klase. Itong reason na to nagpakasasa sa PhilHealth niya, takot mabitay. Oho, okay, di na, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay po kayong lahat.